Dear DJ Chloe, hindi ko po alam kung galit ba ako, masasaktan o mapapahiya. Nakilala ko siya noong pareho pa kaming nangangarap. Ako ay tumigil po sa pag-aaral para magtrabaho kasi nagkasakit ang tatay ko. Siya naman gustong-gustong makatapos. Gusto niyang maging isang guro. Mataas ang pangarap niya, mas mataas kaysa sa kaya ng sitwasyon niya noon. Wala siyang pang-tuition. Minsan, kulang pambayad sa projects. Minsan, walang pamasahe papasok sa eskwela. Hindi ko pinilit, hindi niya naman hiningi, pero kusa kong ibinigay. Nag-overtime ako hanggang kaya ko, nag-double shift. Ibinenta ko pa ang motor ko para may pang-review siya sa exam or board exam. Kapag may kailangan siya sa kahit ano, lalo na sa pag-aaral, ako ang unang nag-aabot. Hindi ko yon tinitingnan na sakripisyo. Para sa akin, pagmamahal yon. Pangarap niya ay pangarap ko rin. Noong graduation niya, ako ang pinakamalakas na pumalakpak. Noong pumasa siya sa board exam, ako ang unang nag-post. Graduate na ang girlfriend ko. Ipinagmamalaki ko siya sa lahat. Magiging teacher na siya. Akala ko sabay kaming aangat. Pero unti-unti may nagbago. Nagkaroon siya ng bagong mundo, mga bagong kaibigan, mga bagong usapan na hindi ko na masabayan. Kapag kasama ko siya, pakiramdam ko, ako ang naiwan. Isang gabi sabi niya sa akin parang magkaiba na tayo ng direksyon. Sabi niya hindi raw siya masaya. Napakiramdam niya hindi na raw kami magka-level, na parang kailangan niyang lumiit kapag kasama ako. Masakit na marinig yon, DJ Chloe. Kasi ako ang tumulong para lumaki ang mundo niya. Hindi ko siya siningil, hindi ko siya tinumbasan, hindi ko siya pinagbawalang mangarap. Pero hindi ko rin inakala na darating sa punto na ako ang maiiwan. Ngayon, nasa ibang lungsod na siya, may bagong trabaho, bagong buhay. Minsan nakikita ko siya sa Facebook, maayos, profesional, at parang hindi na ako bahagi ng kwento niya. Di ko alam kung ano ba, ginamit niya lang ba ako o naging tulay lang ba ako. Di ko alam kung malibang umasa na kapag tinulungan mo ang isang tao ay hindi ka niya iiwanan. DJ Chloe, mali po bang nasasaktan ako? May utang po ba siya sa akin? O kailangan ko nalang tanggapin na minsan may mga taong dadaanan ka lang o dadaan lang talaga sa buhay mo? Jimmy. Hi, Jimmy. Thank you so much for sending me your letter, no, and for thinking that I can give you a sound advice. Well, una sa lahat, hindi mali ang masaktan. Normal naman yun. Masakit talaga maiwan, lalo na kung pakiramdam mo ikaw ang, alam mo yun, nagbuhat o nagkarga, especially nung time na kailangan niya nagsuporta at pakiramdam mo rin ay nagtiis ka, ikaw ang nagbigay ng lakas nung panahong wala pa siyang may pagmamalaki. At oo, may lungkot talaga kapag nakita mong umaangat na siya pero hindi na ikaw yung nasa tabi niya or wala ka na sa tabi niya. Valid lahat ng nararamdaman mo, valid yung sakit na yon. Pero ngayon, tingnan natin ito ng, alam mo yon, mas malinaw, ano? Kasi sa ngayon, alam ko, blinded ka ng galit mo, ng hinanakit mo. Kasi may dalawang bagay na kailangan natin paghiwalayin. Pagmamahal at expectation. Ano? So reality check tayo. Ang sakripisyong may hinihintay na kapalit ay hindi na yan talaga pure na pagmamahal, hindi na purong pagmamahal, investment na ang tawag doon. Hindi mo siya siningil ng pera, pero alam mo yun, baka sa puso mo, siningil mo naman siya ng pananatili. At hindi naman mali ang umasa kasi tao ka lang. Pero minsan, hindi natin namamalaya na ang, alam mo yon, ibinigay ko lahat ay may kasamang tahimik na kontrata. Na kapag umangat siya, ay hindi ka niya iiwan. Na kapag nagtagumpay siya, ay ikaw pa rin ang pipiliin niya. So ngayon, ang tanong, napag-usapan niyo ba yon? O inakala mo lang na automatic na yon? Kasi ngayon, pag-usapan naman natin siya. Okay? You see, growth changes people. Exposure changes perspective. Kaya nga,
Marami sa mga LDR ang usually hindi na hindi nagiging successful, hindi nagma-materialize kasi once na nagkahiwalay na kayo at na-expose na, especially kung sino yung umalis, nagkaroon na siya ng ibang exposure, nakakita na siya ng ibang pamumuhay, nakakilala ng ibang tao, lalo na nakakita ng blue eyes, o 'di ba? It changes perspective. So kapag lumawak ang mundo ng isang tao, minsan nag-iiba ang priorities, ang pangarap, ang direksyon. At minsan nag-iiba rin ang compatibility. Okay? Masakit talaga pakinggan, pero that is that's a huge possibility. Hindi naman lahat ng pag-alis ay pagtataksil, okay? Minsan pagbabago lang talaga. Now here is the hard truth. Ang tunay na pag-angat ay may kasamang respeto sa sarili at sa pinanggagalingan. Kung nagbago siya, normal yun. Kung nagbago ang dynamics ninyo, posible din naman talaga kasing mangyari yon. Pero ang respeto dapat nananatili yon. Kapag tinulungan mo ang isang tao na umangat, siguraduhin mo rin na hindi mo napapabayaan ang sarili mong pag-angat. You don't abandon yourself. Kailangan sabayan mo rin siya. Umaangat siya, dapat umaangat ka rin. Ang pagmamahal, hindi dapat isang tao lang ang nag-e-evolve. Kasi kung lahat ng energy mo ay napunta sa pagbuo ng pangarap niya, aba tanungin mo ang sarili mo, ano ang binuo mo naman para sa sarili mo? Kasi minsan, ang sakit ng maiwan ay hindi lang dahil umalis sila, no? Kundi dahil pakiramdam mo, naiwan ka rin ng sarili mo. At ayaw kong manatili ka sa kwentong, alam mo yon, ako ang naging tulay, ako ang nagsakripisyo. Mas maganda yung kwentong tinulungan ko siyang umangat at habang ginagawa ko yon, pinili ko ring umangat. Para hindi ka, alam mo yung pakiramdam mo, hindi ka naiwan. Kung babalik siya, hindi natin alam yon. Siya lang nakakaalam yan. Kung may utang ba siya, hindi lahat ng tulong may kapalit. Pero eto ang malinaw. Ang kaya mong magbigay ng ganoon kalalim ay hindi siya isang kahinaan. Kailangan mo lang siguraduhin na sa susunod, hindi mo i-abandon ang sarili mo sa proseso. You don't abandon yourself. So ang tanong ngayon, hindi na kung may utang siya sa'yo, no? Ang tanong ngayon, ano ang susunod mong hakbang para hindi ka na maiwan sa sarili mong kwento. Hey, thanks for watching. For more exclusive videos and artist interviews, You can check out all our videos by clicking here. And don't forget to follow us on our social media accounts too. links are in the description below.